ex post facto law. So sinasabi na hindi pwede. Kaya ako in-skip to. Kasi medyo mahaba-habang explanation ang gagawin natin. Na batas. So say for example, sa murder, may ginawa ang Congress na bagong batas amending the previous law on murder. Kasi sinasabi sa bagong batas na ang penalty of murder, including all those other heinous crimes, sinasabi na death penalty na. Okay, so binuhay nila ulit. They are reviving the death penalty. Okay? Tapos may provision sa batas na yon that it shall be effective and applicable to the previous and pending cases. So ang nangyari, si Juan de la Cruz nakagawa ng crime na murder on the year 2022, say for example, pending ang case niya kasi meron pang trial hearing, di ba, na mangyayari. On 2024, biglang na-enact or nabuhay ulit ang death penalty. Tapos yung bagong batas na nagla-revive ng death penalty, may provisions doon sa batas na yun na nagsasabing kailangan siyang, or applicable siya, effective siya, and applicable even sa mga pending and existing cases. So, ang nangyayari nun si Juan de la Cruz, nung nakapatay siya sa year 2023 and sa 2026 na convicted na siya, ang ipapataw na parusa sa kanya is death penalty. That is very invalid. That is very injustice and unfair. That is a kind of ex post facto law. Bakit? Kasi yung penalty na binibigay niya is greater than the penalty for the crime on the time the crime was committed. Okay? So, sa panahon na nakomit yung pagpatay ni Juan de la Cruz, ang maximum penalty ng crime of murder was reclusion perpetua. And habang pending pa ang case niya, ngayon may bagong law, nagsasabing ipapairal na, i-impose na ang death penalty. No, sa panahon na na-convict na si Juan de la Cruz on, say, for example, the year 2026. So, i-impose, i-apply yung death penalty, which is not valid because that is a kind of ex post facto law. Hindi pwedeng yung greater penalty, i-apply siya sa existing or pending cases. Yun yung dahilan bakit ang isang law is a kind of ex post facto. Okay? So, if the question is, so hindi ba pwede talagang gumawa ng batas ang Congress? Say, for example, i-revive nila yung death penalty? The answer to that question is, yes, pwede. So, say, for example, in the discretion of the Congress, majority of them wanted to revive the death penalty. Pwede ba yun? Yes, pwede nilang gawin yun. So, gagawa sila ng batas at magra-revive sa penalty or death penalty para sa mga heinous crimes. Ang hindi pwede is yung batas na yun na ginawa nila, na ibabalik nila, bubuhayin nila ulit yung death penalty. Tapos maglalagay sila ng provision or sections dun sa batas na yun, na etong death penalty or etong batas na ito shall be applicable to previous and existing cases. That is what makes the law an ex post facto. Okay? So kung walang ganun, hindi siya ex post facto na law. Allowed siya. Okay? As long as the law is applicable prospectively. Kasi dapat sa principle natin in criminal law, characteristics of criminal law, it must be prospective. So dapat kung may bagong batas na ginawa ang Congress, applicable siya from the day it is effective or from the time of its effectivity and onwards. So meaning to say, in the future, hindi pwede na iba-backwards natin or retroactively. That is the general rule. Now, exception to that general rule is that kung ang bagong batas is nagbibigay ng pabor sa mga akusado, okay? It favors the accused. Meaning to say, yung bagong batas na ginawa, hindi siya nagpapataas ng penalty sa existing na law or hindi rin siya nag-criminalize ng isang act na hindi naman sana krimen dati. Ang bagong batas ngayon, say for example, ang bagong batas na ginawa ngayon is favorable. So, say for example, instead of reclusion perpetua, ginawa ng Congress na bagong batas amending the crime of murder. So, sinabi nila, yung maximum penalty na ng crime of murder is prison mayor na ngayon. Okay? So, di ba mas lower na ang penalty? Supposed to be, kung na-convicted ka sa crime of murder, the maximum penalty will be reclusion perpetua. But since may bagong batas na ginawa ang Congress, lessening or lowering the penalty of the crime of murder, sinasabing simula ngayon and onwards, and applicable din to sa existing na mga cases na kapag ma-convict na ang isang tao sa crime of murder, the maximum penalty shall be prison mayor. Okay? So that is very favorable to the accused. Kasi instead of servicing your sentence inside the jail or inside the prison for
almost or for the maximum of 40 years, hindi na siya 40 years ngayon kasi prision mayor na. Ilang days, ilang years ba? 6 months, 6 years and 1 day to 12 years. So, that is very favorable. Sinasabi ng ating principle, ng ating saligang batas, na kapag ganun ang bagong batas na ginawa, applicable siya sa previous and existing cases. That is allowed, that is valid. Bakit nga? Kasi favorable siya to the accused. Okay? So, balik tayo ha. Na nagsasabing, ang act na ito, or ang gawain ito, ngayon ay isa ng krimen. Okay? Tapos nagsasabing, this shall be applicable and effective to those acts previously done prior to this law. Okay? So, ang ibig sabihin, etong gawain na to, sana noon, hindi siya krimen. Pero, ngayon, may bago ng batas na nagsasabing, ito ay isang krimen. So, ang hindi pagsunod sa batas na ito, shall be imprisoned or shall be fined. Okay? Dahil sinasabi na effective siya even to the previous and existing acts or previous cases or previous acts na dati hindi naman sana siya crime. Okay, so for example, sasabihin natin example na ang urinating in public places. So sabihin lang natin ha, ipagpalagay natin na yung urinating in public places is hindi siya masama or hindi siya krimen. Okay? So ayos lang siya. Walang batas or national law na nagsasabing isang krimen ang pag-ihi sa mga public places. Now, last week, si Juan de la Cruz, umihi siya sa isang public place. Say for example, sa school, okay? Sa gate ng school, okay? And then, there comes a new law the following week, effective na isa ng krimen ang pag-ihi sa public places tulad ng school, hospitals, etc. etc. Okay? At sinasabi sa batas na ito that this law shall also be applicable to those previous acts. Okay? So, those previous acts covered by this law. So, sinasabi previous acts, meaning to say, yung mga gumawa na or yung mga nakagawa na sa act na sinasabi sa batas ng batas na ito. So, ano yung act na sinasabi? Yung pag-ihi sa mga public places. So, sabi niya or sabi ng batas, applicable daw siya even to the previous acts na nagawa na. So, si Juan de la Cruz biglang inaresto ng pulis. Kasi sabi ng pulis, may bago tayong batas. Tapos nakita kita last week na umiihi sa gate ng public school. Isa yung krimen at dapat ng parusahan. So, is it allowed? No. It is a kind of ex post facto law. Kasi sa panahon na ginawa mo yun, hindi pa naman siya krimen, hindi pa naman siya isang crime. Isa siyang act, okay? But hindi siya crime. Now, ngayon na may bagong batas at nagsasabing ang gawain ito is already a crime na ngayon, tapos i-a-apply siya sa iyo na kung saan hindi mo naman ginawa sa panahon na krimen na siya, may batas na nagsasabing krimen na siya. Nagawa mo ang pag-ihi sa public place tulad ng gate ng school, okay? Nagawa mo yun sa panahon na hindi pa siya krimen. So yun ang example, isang example ng ex post facto law, isang klase ng ex post facto law. Okay? Again, yung first kind of ex post facto is that a law which gives or provides a greater penalty, okay? Effectively applicable for the previous and existing cases. Okay? So, nagbibigay siya ng mas mataas na penalty. And it is not allowed. Okay? Now, the second kind of ex post facto law is a law that criminalize an act na sana hindi siya crime noon. Ngayon, isa na siyang krimen at sinasabing applicable ang bagong batas na ito sa previous acts na nakagawa sa gawain or sa krimen na ito. Okay? So, that is very null and void because it is an ex post facto law. Hindi siya pwede. Okay? So, yun yung tatandaan nyo sa dalawang klase ng ex post facto.